Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan natin itong matinding expose ni Attorney Harold Respicio. No, the saga continues about Comelec scandal. Diba? Bakit nga ba natin tinatawag itong Comelec scandal? Kaliwat kanan ng aligasyon. Hindi lang mismo sa Comelec, but mismo kay Chairman George Garcia. And dito, no, ayon nga kay Attorney Respicio, umamin na daw si Chairman George Garcia with a twist. Ano nga ba yung twist na yun? Pag-usapan natin. Okay, so it's better for us to listen dito sa sinabi ni Attorney Harold Respicio kaysa naman ako yung magsabi at mamali ang masabi natin at kung ano naman ang kaharapin natin eventually. But anyway, tara panoorin natin at magre-react tayo after. Nag-usap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon. Maraming salamat po sa pag-invite kay Attorney Harold Respicio dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po! Ito guys, yung isa sa mga nakakatakot. No? If they were able to do, if they're able to do that now, midterm election, there's also a big possibility kung ito ay ibabrush off natin, di ba? Nag-usap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon sa Bohol at sinabi niya, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia, misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion yan. Parang nagsasuggest, nabayaran mo na ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Bayahin na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami kong malapit na report kay Attorney Harold Respicio na pareho po. Alam niyo ba? Okay, very quick one lang, no? If you recall, Governor Ejercito was disqualified, okay, dahil sumobra ang kanyang gastos nung eleksyon na tumakbo siya. Okay? Sumobra ang kanyang gastos. So kung pakikinggan nga natin tong si Attorney Harold, it's very lame for us to accept yung fact, okay, as simple as this. Bakit mo nga naman kailangan ang 300 million kung ang allowable expense mo lang nasa 900,000? There's a very, very huge difference. Diba? There's a very, very huge difference. And people who's going to hear that will really speculate. Now, what exactly do you mean by that? Diba? O, balikan natin si Attorney Harold. O ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa Comelec. Huwag muna nating babitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na sir. Nasaan na? Yung ibinayad namin sa inyo, sabi, i-refund na lang daw. Pero daw ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo. Ang problema ko, sabi, bawi na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Kaya pala nagkabali-balitaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik ka rin sa uli para mabayaran din yung kabila. Kung titignan po natin itong context na ito, mga aligasyon na pambabayad sa Comelec, at doon sa observa mismo doon sa ground na irregularity sa pagpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una kong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi ko ng batas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang ma-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version,
At iba na po ang hash ng software na yun. Iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software. I-open source mo at kami ang mag-aral. Makita natin kung ano ang nasa loob nun. Ang isa po pong pagkakamali na naobserbahan. You know, kahit gawing open, kahit gawing open source yon ni Chairman George Garcia, at kung meron man, no, codes doon na pwedeng malink sa Pandaraya, do you really think gagawin yung open source yon? I really doubt it. Diba? I really doubt it. Ay yung transmission. Ang sabi po ng batas, dapat dire-diretso mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers. Sabay-sabay, Comelec servers at yung mga transparency servers. Para nga naman kapag nandaya ang Comelec, huli ka agad ng mga transparency server. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia, kinokulit pala nila bago magpadala doon sa mga transparency server at pinapadala nila cumulative every 15 minutes. Anong ibig sabihin po nito? Na manipulate po yung data mula sa mga automated counting machines bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas, illegal po yan. At yun po yung dahilan, kaya pinapalisbar natin si Chairman George Garcia at mga commissioner. Yun po ang dahilan. Kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para investigahan ang kanilang illegal na paggamit ng software, illegal na paggamit ng computer equipment na nag-interfere sa ating election process dahil yan po ay krimen. Yan po ay paglabag sa batas ng eleksyon. At kayo mga commissioner, kayo ang responsible ng pag-implement yan. Dapat po kayong makulong. Ngayon po, itong suggestion ng grupo ni Mr. Greg Obilgueta na gumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at ma-maintain yung integrity ng data, consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasing daya na pwedeng mangyari at pinakamadaling gawin ay yung na-observa natin na itatanim na mismo sa software yung daya. Kasi baka nasa 3.5 na mismo yung daya. Pero kapag manual counting mo yan, siyempre, nawala na yung opacity. Transparent na. Makikita na natin mismo yung mga balota. Ang tao po, kapag binidyo mo yan, yung mga election board, yung mga watcher, makikita nila, yung mga balotang binabasa nila, nakikita natin kung nandaraya, makikita natin kung totoo ba talaga yung bilang. Kaya yung problem number 1, makiiwasan po kapag ginawa natin yung manual counting sa araw ng election. Ang pangalawang problema po, ay yung problema sa transmission at pag-maintain ng database. Masosolve po yan ng blockchain. Kasi po ang solusyon ni Mr. Belgita ay diretsyo mula sa automated counting machine, diretsyo agad sa blockchain. Ang blockchain po kasi, wala pong isang entity na nagko-control yan. Distributed po yan. Yung software po niyan ay open source. Hindi mo pwedeng dayain yan at maraming mga servers na independent na nag-maintain ng lahat ng database yan. Kaya kapag transmit mo mula sa automated counting machines papunta sa blockchain, walang kahit na sino mang gobyerno, organisasyon, o media o tao na pwedeng mandaya yan. Diretso agad, in real time, reflected agad, kita ng public kung saan yung source at kita agad yung resulta ng eleksyon. Kaya wala ka ng panahon para baguhin pa sa gitna yung data na ipinapadala ng automated counting machines. At kapag nasa blockchain na, hindi mo na rin mababago yung final results na nandoon. Kaya hindi mo na mababago yung data na nasa database. Inuulit ko po, in summary, ang problema po ngayong election na ito ay dahil hindi tayo sure kung may daya ba sa pagbilang na doon sa software. Hindi tayo sure kung may daya ba sa pag-transmit dahil inistorbo nila yung data mula sa source automated counting machine papunta sa mga servers. So pwede nila i-manipulate sa gitna. Number 3, kapag nandun na sa mga servers, may mga database yun, pwede mo pa rin baguhin kahit nandun na sila sa loob. Lahat po yan maiiwasan dahil yung software ay ma-verify natin through manual counting, yung transmission at database ay mapoprotektahan natin dahil po ang isang blockchain ay immutable yung transmission, immutable yung database, hindi po yan mababago. Kaya po, kapag natupad ang suggestion ni Mr. Greg Obilgueta na ayusin ang ating eleksyon sa susunod sa pamamagitan ng paggamit
na parallel manual counting in addition doon sa automated counting ng ating boto at paggamit ng blockchain, hindi na po mauulit yung mga gaya ngayon. Kaya Chairman, Ako. I really don't need to wait for the next election. I want, personally, no, based sa aking observation at saka opinion, di ba? Bakit kailangan natin sundin ang susunod na bakit kailangan natin gawin yung ganyan sa susunod na eleksyon? Kung etong dumaan na eleksyon, dapat makorek na natin ngayon pa lang. Di ba? We still have 3 more years to get there. Or about 2.5 na. Because we're already in the middle of the year. If the same people were going to get involved in the next election, rest assured, it will going to be the same outcome. Diba? Kung totoo man itong mga aligasyon ni Atty. Harold Respicio, dapat mag-unite yung mga mag-unite yung mga politiko. Hindi lang mga natalo, pero yung dinidisqualify nila. They should file sa Supreme Court dito sa ginagawa ng COMELEC. Questionin nila ang integridad ng COMELEC if it's questionable. Diba? Kasi nga naman, kung pakikinggan mong mabuti itong sinasabi ni Atty. Harold Respicio at i-connect mo sa mga balitang ngayon sa nangyayari, guys, before the election, sunod-sunod ang disqualification. After the election, sunod-sunod din ang disqualification ng mga nananalo. Hindi pa ba yan alarming para sa ating lahat? Diba? To question the integrity of COMELEC? Bakit ganito nangyayari ngayon? Diba? Balikan natin si Atty. Harold. Ma'am George Garcia at mga commissioner, alis na kayo dyan. Ilagay na natin itong mga idea ni Mr. Greco Villegas at gawin natin sa 2028 para lahat po tayo ay masaya at lahat po na ibinoto natin ay siyang totoong mauupo, mapoproklama at mamumuno sa atin. Ito dapat ang paraan paano mag-design ng mga ganyan kontrobersiya. Kung ang dahilan po ay kung nabayaran kayo, may binabaliktad ninyo yung mga ganyang resulta ng eleksyon, mali po kayo. Dapat po mag-decide kayo on the merits at sundin niyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayan. Ano yung stand nyo doon sa panawagan ng election revolution? Mga kababayan, ito po ang tanong para sa inyo, eleksyon o revolusyon? Ine-emphasize po ng tanong na yan ang kahalagaan ng ating demokrasya, ang ating kalayaan na magboto ng mga tao na mamumuno sa atin. Kapag natanggal po sa atin yan, wala na ang esensya natin bilang Pilipino. Eleksyon o revolusyon? Ano po ang gusto ninyo? Ang mapayapa po na sagot na hindi revolusyon ang sagot ay para tanggalin natin yung mga nakaupo doon sa COMELEC ngayon. Siguro yung mga commissioners ng COMELEC. Dahil sila ang gumawa ng kalokohan ngayong eleksyon na ito. Dapat hindi na sila nakaupo sa susunod na eleksyon. Pangalawa, dapat baguhin natin yung polisiya ng pagkandak ng ating eleksyon sa pamamagitan ng pag-amend ng rules ng COMELEC mismo or pag-amend ng batas para wala ng choice yung COMELEC. Specifically, ang dapat natin gawin, yung control dapat sa pagbilang, yung software ay wala na dapat sa kamay ng isang ahensya lamang, which is COMELEC. Pangalawa, yung control sa transmission at custody ng data ay dapat wala na rin sa kanilang kamay. At yan ay nasolusyonan ng mungkahi ni Mr. Greco Villegas na gumamit ng manual counting in parallel sa automated counting at sa paggamit ng blockchain para po lahat na ng daya na nangyari nung election 2025 ay hindi na po maulit. Ngayon mga kababayan ko sa Pilipinas, positiba po ba kayo na magagawa lahat yan? Kapag hindi po, meron po kayong pangalawang choice sa tanong na eleksyon o revolusyon. Mga kababayan, huwag niyo po kaming iiwan sa aming advokasiyang ito. Hindi po kami titigil hanggat masagot ang tanong natin, maayos na eleksyon o revolusyon. Hindi po namin kayo bibitawan. Ang hinihiling ko lang po, mga kababayan kong Pilipino, huwag niyo po kaming bibitawan. Samahan niyo po kami hanggat maipagtupad po ang lahat ng polisiya na sinasuggest ni Mr. Greco Villegas. At kung hindi natin magawa sa pamamagitan ng maayos na polisiya para sa maayos na eleksyon, inuulit ang tanong. Hindi po namin kayo bibitawan sa pagsagot ng tanong
ng eleksyon o revolusyon? Makakasama niyo po kami hanggang sa huli. Sabi po niya doon, harapit lang po siya at nagutas, pero tila daw napapaligsan. Ano po reaction niya? Umamin si Chairman George Garcia na sinabi nga niya sa tumatakbong congressman na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo nung eleksyon. Kung papakinggan mo po, mukhang extortion, ano po? Mukhang invitation na magbayad na lang ng bribe para manalo noong eleksyon. Pero sabi ni Chairman George Garcia, misinterpreted daw, binaliktad daw siya. Ang ibig sabihin daw noon, ayun yung expected na magagastos niya noong kumpanya bilang congressman ng kanilang distrito. Pero kapag tatanungin mo po, magkano ba talaga dapat ang gagastusin ng isang congressman kapag ang bilang ng botante mo ay 300,000 pesos? 3 kada botante, 900,000 pesos lamang. Pero Chairman George Garcia, bakit mo sinabing 300 million pesos? Ano po ang paniniwalaan ninyo? Yung common sense ninyo? Kung anong ibig sabihin ng sinabi niya? O yung palusot ni Chairman George Garcia? Maraming salamat. Anyway guys, ayun, may iniiwan na tanong dito si Attorney Harold Respicio. Kung kayo nga naman na makakarinig nun, again, going back, sabi nga ni Attorney Harold Respicio, 300,000 ang botante, 3 pesos lang ang allowed sa'yo na gastusan mo. Which is basically, that is actually stipulated in the law, sa Omnibus Election Law. Now, kung ikaw, ulitin natin, kung ikaw ay, sabihin na lang natin, lumagpas doon sa required ng batas, ikaw ay madidisqualify din. So, ano yung pinupunto dyan ni Chairman George Garcia about sa 300,000? Yun yung halaga ng magagastos niya. Tapos, pagka nag-file siya ng SOSE niya at i-declare niya ron 300,000 ang aking nagastos, eh din madidisqualify yung congressman na tumatakbo sa Bohol, di ba? So we need further explanation. Bakit nga naman sinabi yon ni Chairman George Garcia? Na nakausap nga niya yung tumatakbong congressman ng Bohol at sinabi niya na gagastos siya ng 300 million. Diyos ko, I mean, kung titingnan natin maigi, guys, Imagine niyo, pinagbabawal nila ang vote buying. Talamak ang vote buying noong nakarang election. And we haven't seen anyone being disqualified for that. Dantaran ang vote buying nung nakaraan. Eh kaya naman pala tahimik doon. Kung totoo man ito, again, kung totoo man itong sinasabi ni Attorney Harold Respicio, kaya tahimik ang COMELEC about dyan sa vote buying at vote selling. At wala silang kinakasuhan. Only because mismo sa kanila, hindi ko alam kung paano mo matatawag yun, vote selling ba, vote buying ba, bribery ba, I don't know. May mga kalakaran palang nangyayari dyan sa loob ng COMELEC. It's very disheartening, na we trust na itong ahensya ng COMELEC, itong opisina ng COMELEC. Well, let's just be transparent, Pero at least wala silang bayad ng korupsyon. Kawawa ang taong bayan, Imagine mo mag-i-invest ang isang politiko ng X amount of money para lang manalo. And how are you going to guarantee the win ng tao? Halimbawa, okay, so let's say, hypothetically, lagyan natin ng sitwasyon. Pumayag itong taga Bohol na magbayad magbabayad siya ng 300 million, mag-guarantee lang yung panalo niya. So, ano naman ang gagawin ng COMELEC to guarantee that? To assure na siya ang mananalo. Diba? Was it through the software? Was it through the disqualifications? Diba? I-advise mo dun sa tao, mag-file ka na lang ng petition para i-disqualify natin yung kalaban mo. Just in case na hindi nangyari yung paraan nila, Nakakalungkot lang. Sa totoo lang. Nakakalungkot lang na ito yung nangyayari sa COMELEC. At yung pinaka nakakalungkot sa lahat, yung isang George Garcia na sobrang nirerespeto ng College of Law noong panahon na siya ay nandun. Eh may mga ganitong nasasabit o nadadrag sa ganitong klaseng usapin. Diba?
Pero ako kasi I'm not gonna subscribe doon sa election or revolution. The best way for us to resolve this issue, number one, is to question. Ilabas natin lahat ng mga ebidensya laban kay George Garcia if you have any. Mag-file kayo ng complaint na laban sa kanya. Which, by the way, no, nakapag-file na po yung tumakbong congressman ng Bohol sa Supreme Court. So basically, it is something na titingnan natin kung ano magiging desisyon ng Supreme Court tungkol dyan. Diba? At marami pong mga paraan. Pero hindi revolution. Hindi revolution. Gaya nga na sinabi ko, the better na ma-resolve natin ang issue ngayong election na yan. And yes, I agree with Attorney Harold Respicio. Kung mapatunayan na sila ay lumabag sa batas about dyan sa mga bribery kwento na yan, then it's really better na mapalitan. No? Dapat yung mga taga-commission of, yung mga taga-COMELEC, no? Dapat pinagbobotohan din ng mga Pilipino kung sino dapat umuupo dyan. Diba? The thing lang is that lahat kasi na taga-COMELEC, abogado. Lahat ng kanilang commissioner ay abogado. Maganda nga sana kung napasama sa kanila si Attorney Rowena Guanzon, which is dating commissioner. At the same time, si Attorney Glenn Chong, na matagal nang naikipaglaban dyan sa dayaan na nangyayari through automated machine. Mas maganda yung laban pag nagsama-sama tong mga to. Hindi lang mas masaya, pero mas maganda. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na. 1, kayo po ba ay naniniwala sa mga allegation laban kay Chairman George Garcia? 2, dapat nga ba silang palitan? Number 3, naniniwala din ba kayo magkakaroon ng dayaan o ng ganitong klaseng problema sa 2028 kung sila pa mismo, okay, ang nakaupo dyan? I'll see you in the next video.